Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, nandyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, huwag kayong magtaka. Bakit tayo parang, kumbaga sa mga tao na mga hindi mananampalataya, parang ano ba yung mga ginagawa nila? Parang man silang naglulukuhan lang. Mga kapatid, sa totoo lang sa mga tao, mga hindi mananampalataya, ang akala nila ay naglulukuhan lang tayo. Pero sa Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, pinupuri natin ang ating Panginoon. Dahil sa dami-dami mga tao sa sanlibutan ito, mga kapatid, walang ibang nagpupuri. Walang ibang nagpupuri sa mga tao sa labas, kundi ang kanyang mga anak lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga iba-ibang mga churches, mga kapatid, ganun din po ang mga ginagawa nila. Nagpupuri sila sa Diyos. Ganun din po tayo. Dahil wala naman tayong ibang gagawin, kundi ang karangalan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, dalilo kayo sa banal na sa talata sa sulat ng Panginoon. Sa kanyang paksa, sino ang tunay na kinaroonan ng Diyos? Praise God. Ito ang ating paksa, mga kapatid. Hallelujah. Kung sino may mga banal na kasulatan, buksan natin ang talatang ang ating banal na kasulatan sa aklat ni Juan. Unang Juan 1, versikulo 9. Praise the Lord. Hallelujah. Bible quiz, mga kapatid, pabilisan. Kasi matagal pa ito. Mahaba ito mga siguro mga 3 oras ito. Praise God. Mamaya pa tayo makakain ito. Sino bang hindi kumain? Biyaya. Kumain na lahat. Sino hindi kumain? Magsabi ko amen. Ay, si sister, di pa kumain. At least para sister. Bubusugin ka sa banal na sa spiritual, mga kapatid. Bubusugin tayo sa spiritual dahil sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Diyos. Praise God, hallelujah. Sa mga Pilispo, paano lumabas ang salita ng Diyos sa bibig ng Diyos? Wala naman silang Diyos na nandyan. May mga kapatid, tandaan natin na ang ating pinagbubuni-bunayan ay ito ay salita ng Diyos. Kaya lumalabas, ibig sabihin, lumabas na sa bibig ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sino ba ang nakauna ng talata? Buksan na natin sa banal na kasulatan sa aklat ng 2:1. Praise the Lord. Hallelujah. 2:1, verse 1. Chapter 1, verse 9. Praise God. Hallelujah. Say mo na? Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag ito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ang hindi daw nananatili sa kay Kristo sa aral at tinuro ni Kristo ay hindi nananahan ang Diyos sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, sa mga tuwid, mga kapatid, ang mga tao hindi naniniwala kay Kristo at hindi sumunod kay Kristo ay hindi sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi sila pinanahanan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ito ang tuklasin natin, mga kapatid, kung ano ito, paano mananahana sa atin ang ating Panginoon. Ang sino man nagpatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ay ibig sabihin ating talakayin, mga kapatid, sa oras na ito kung paano tahanan ka ng Diyos. Ibig sabihin, dahil ang Diyos, Espiritu, nananahan sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Hindi ito, ibig sabihin, hindi ito literal. Dahil ang Diyos walang pangyarihan. Kahit saan ka, kahit saan tumago ka, kita ka niya, kaya ka niya panahanan kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, talakayin natin kung paano tahanan ka ng Diyos. Praise God. Paano mananahan sa iyo ang Diyos. Amen?
Praise God. Sabi dito sa banal na kasulatan, sa mga hindi mananampalataya at hindi nananatili sa aral ng Panginoon, ay hindi nananahan ng Diyos. Ngayon, praise God, alamin natin, ano ba ang aral na itinuro ng Diyos? Ito'y sampalatayanan siya na bilang tagapagligtas at sumunod sa Kanya. Ito ang tinuro niya. Sino naman itong mga tagapangasiwa? Praise the Lord, hallelujah. Walang iba mga kapatid, kundi ang mga apostol. Hallelujah. Dahil ang apostol ang binigyan niya ng karapatan na mangaral sa Kanyang salita. Lahat ba ng mga nangangaral mga kapatid ay kinalooban ng Diyos? Hindi mga kapatid. Dahil di na kinaroonan lamang ang mga nangangaral kung yun ay tama. Bakit? Sabi, paano siya nangangaral? Eh, hindi naman niya siya pastor. Praise God. Sa Biblia mga kapatid, mayroon din mga hindi nag-aaral ng theology, bagamat si pastor. Ano ba itong pastor? Pag sinabi kasi pastor mga kapatid, ang alam natin, nag-aral ng theology. Pero kung tuklasin mo yung pastor, ang pastor talaga mga kapatid, nagpapakain ng mga tupa. Amen? Mayroon ba nagpapakain ng pinag-aralan? Hindi. Nagpapakain ka nga ng baboy. Oh, anak, pakainin mo yung baboy doon sa likod. Ay, mapap, hindi man ako nakapag-aral magpakain ng baboy. Di ba? Ibig sabihin, praise God, akala ko na nga, akala ko nasunod, praise the Lord, hallelujah. Akala ko nasunod yung praise God, hallelujah. Ibig sabihin, kung magpapakain ka na ng manok, ay, hindi naman ako nakapag-aral ng pagpakain ng manok eh. Pwede ba yan? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, tandaan natin na kahit kung pastor ka, ang pastor ay nagpapakain ng mga tupa. Tupa ng Diyos, mga kapatid, spiritually. Tupa ng Diyos. Kahit hindi ka nakapag-aral, dahil ikaw ay marunong magpapakain sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin, karapat-dapat ka. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Bakit? Nung inutusan niya si Apostol Pablo, o si Apostol Pedro, nung sinabihin ni Apostol Pedro, sabi ni Apostol Pedro, ng Panginoon si Jesus, sinabi niya kay Apostol Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pedro, opo Panginoon, mahal kita. Tapos umulit na naman ang Panginoon, mahal mo ba ako? Sabi na naman ni Apostol Pedro, opo Panginoon, mahal kita. Inulit na naman, nalumbay si Apostol Pedro. Bakit? Nalungkot siya. Kumbaga nalumbay, nanghina. O parang nanlumok. Ibig sabihin, sa aming salita na nag-uul. Praise God. Nag-uul siya. Bakit? Sabi niya, umiyak siya. Sabi niya, alam ko Panginoon, ang aking isip at puso, ikaw ang alam. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kung ano man sa tingin ng mga tao sa labas, kung ano man ang ating buhay, hindi yun hadlang. Hindi yun hadlang ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Kaya mga ganun nga nangyayari kay Apostol Pablo, Pedro, nalumbay siya. Sabi niya, Panginoon, ikaw ang nakaalam sa aking puso. Ikaw ang nakaalam sa aking isip. Kaya sabi ng Panginoon, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Sino yung mga tupa? Tayo yung mga kapatid. Kaya, ibig sabihin, ano ba si Apostol Pedro? Apostol siya mga kapatid. Apostol siya, inutusan siya ng Diyos na pakainin ang mga tupa niya. Sino ba nagpapakain? Pastor, mga kapatid. Kaya si Apostol Pedro, kahit ikaw apostol, pastor ka pa rin. Amen? Basta ikaw marunong magpakain ng salita ng Diyos, kaya mong bahagi ang salita ng Diyos sa iyong mga kaibigan, mga mahal mo sa buhay, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Bakit? Dahil ngayon, hanggang ngayon, binigyan ka pa rin na ng hininga. Dahil kung hindi ka mahal ng Panginoon, singilin ka ng Panginoon. Amen? Halimbawa, singilin ka ng Panginoon, sabihin, bigyan mo ako ng isang kusing. Ano ba isang kusing? Isang sentimo, no?
Isang sentimo, 1 sentimo. Mula nung ipinanganak ka, ang bawat tinga mo, isisingilin kita ng 1 sentimo. Kaya natin bayaran. Hindi kayo bayaran. Praise God, wala din natin kaya bayar kahit ikaw pa yung pinakamayaman sa buong sanlibutan ito. Kung singilin ka kahit 1 sentimo mula nung isinilang ka hanggang sa paglaki mo, di mo kayang bayaran. Amen. Ano ang ibabayad natin mga kapatid? Kundi ito, haing buhay, humarap ka sa Diyos na banal, kaaya-aya sa kanyang harapan. Praise the Lord, hallelujah. Ganun lang natin ginagawa mga kapatid. Ito lamang ang hiniling ng Diyos na paglingkuran siya. Ito lamang ang hiniling niya sa buhay natin na siya paglingkuran. Praise God. Bagamat mga kapatid, may mga dumadating, mga karanasan, mga paghirap, kung ano man ang mga dumadating sa ating buhay, huwag natin yung pansinin mga kapatid. Dahil pag pinansin natin, hindi natin alam na ang ating buhay pinasok na ng kaaway. Amen. Amen? Hindi natin alam na ating buhay, pinasukan ka na. Ulo. Pinasukan ka na. Pagdating ng liyo, kadalasan nag-aaway. Amen? Praise the Lord. Dahil ganun ang ginagawa ng Diablo, dahil gagawin ng Diablo, masisira ang gawain ng Diyos. Lalo na ito, napasimula pa lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ayaw ng Diablo na ang sabi niya, tinitingnan niya, maliit palang gawain yan, kaya kong tibagin yan. Mga kapatid, tandaan natin, huwag natin hayaan na tibagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang magligtas sa atin. Ang Diyos lamang ang ating hinihintay. Ang Diyos lamang ang ating pinaglingkuran. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, tandaan natin, patuloy tayo. Huwag nating hayaan, pansinin nyo, pag na dumadating ng mga ganun, may mga pagsubok, halimbawa sa mga bagay-bagay, natural lang yun. Pero tandaan natin, iba ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Iba ang relasyon natin mga kapatid. Hindi natin dalhin ang ating galit, kung ano man ang mga karanasan natin sa ating buhay, huwag natin dalhin pagdating sa Panginoon. Bakit? Iba yung relasyon natin. Mga material lang yun. Kung wala kang pera, wala kang makain, ipag-pray mo. Dahil ang Diyos nakikinig sa iyo. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah, glory Jesus, hallelujah. Sino ang may hawak ng aral? Walang iba kundi si Kristo. Ituro niya ito sa kanyang mga alagad. Bakit ko nasabi na itinuro niya sa mga alagad? Sabi ng Gawa 2. Hallelujah, sabi ng Gawa Acts 1 verse 2. Sabi dito, basa. Saan niya ibinigay ang kanyang turo? Noong unang panahon, noong na siya pa nandito sa lupa. Ibinigay niya mga kapatid sa kanyang mga apostol sa pamagitan ng Espiritu. Amen? Ibinigay niya mga kapatid. Basa. Sino nakauna? Basahin mo, brother, okay ka na? Kita mo na. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan kailangan tayo may alam natin yung verse. Kasi minsan, mayroong mga nangunguliglig eh. Bakit ika? Patunayan namin na kami nasa tunay na aral. Dahil pag wala ka raw sa tunay na aral, wala, hindi nananahan ang Diyos sa iyo. Amen? Dito sa binasa natin, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ano sabi? Sabi? Saan sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, sa hindi daw nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan ang paglilingkod natin po mga kapatid, nandoon tayo sa tamang aral. Amen. Nandoon tayo, ano bang aral na ito? Ito yung aral na ibinigay ng Diyos, ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Praise God. Basa mga kapatid. Sa Acts 1 verse 2. At nang dumating nga ang araw ng Pentecoste, silang lahat ay Acts 2. Chapter 1? 1. Chapter 1 verse 2. Chapter. Ito, ayan.
1. Sawan mo na. Tapos verse 2. Yan, praise God, hallelujah. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos ng makapagbigay siya ng mga utos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Saan daw ipinagkatubili niya? Saan ibinigay yung aral na kanyang tinuturo? Sa mga apostol, mga kapatid. Doon ibinigay niya. Bakit ngayon sa panahon natin? Excuse me. Sa panahon natin, bakit sa panahon natin mayroon bang apostol? Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, mayroon. Pagpulain natin ang banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pedro, hinirang kami sa kahuli-hulihang araw, pinalitaw kami, mga apostol. Sa Biblia, mga kapatid, ang apostol lamang ang hinirang ng Diyos ay si Apostol Pablo sa huli. Yung pinakahuling hinirang ng Diyos, si Apostol Pablo. Pero bakit niya sinabi, sa kabutihan daw ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, pinalitaw kaming mga apostol. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon pa. Hindi lamang binanggit sa Biblia. Sabi ng, praise God, hallelujah, sabi ng Roma, ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Praise the Lord, hallelujah. Hindi lahat, mga kapatid, ay may karapatan mangaral. Hindi lahat. Dahil ang may karapatan mangaral ay yun lamang ang mga inutusan ng Diyos. Basta, praise the Lord, hallelujah, sa Roma. Sa Roma 10. Roma 10:15. Kapitulo 10. 14, praise the Lord, hallelujah, 14 hanggang 15, mga kapatid. Kung sino kung lahat ba ay binigyan ng karapatan, mangaral sa salita ng Diyos. Hallelujah, basa, calling basa. 14. O, 14. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa sila napakinggan tungkol sa kanya? Amen. Paano naman sila makapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Praise God. 15, verse 15. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Amen, natandaan ninyo? Paano daw sila magsipangaral kung hindi mga sinugo? Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon natin, ang Diyos ay patuloy na nag-utos. Patuloy ang Diyos. Naghahanap siya ng utusan niya na ipangaral ang kanyang ebanghelyo. Bakit ko nasabi na ito? Dahil ito pang, mga kapatid, ang karanasan ng inyong lingkod. Praise the Lord. Ibig sabihin, ito ang karanasan ng inyong lingkod. Bakit? Totoo yung sinabi ni Brother Rudy dati. Pag inutusan niya ako, sabihin, sa sunod linggo, tinatawagan natin si Brother James sa sunod linggo, siya ang magiging operatory ready. Hindi ko kaya magbasa eh. Pagbabasa pa nga lang, nangangatok na ako mamaya. Nabitawag na ako. Diba? Ayoko na magsimba. Kasi natangan ako ni Pastor. Pagkasanod, nakalipas na ito, sampan ako. Kita na naman ako. Announce na naman, di mo na ako paano. Pagkanta, ayun, kanta ako. Gusto kong kumanta eh. Mahilig ako kanta, yun ang kaloob sa akin eh. Praise God, mga kapatid, may mga kaloob tayo. Kailangan yung kaloob natin, huwag natin itago. Itago natin. Baka mo panis yun eh. Subukan mo yung kanin. Itago mo. Diba? Mapapanis yun. O diba? Masisira yun. Kaya huwag mo itago. Kung may kaloob ka, marunong kumanta ka para sa Panginoon. Praise the Lord. Diba yan mga tao nga sa sanglibutan. Kung magkanta ka sa pijuki, kahit sintonado, ikaw na lang, ano ba yan? Diba? Mga kapatid, kahit sintonado ka, basta taos puso mo, hinandog mo sa ating Panginoon, ito'y kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Kaya mga kapatid, nung pag tinawag ako ng pastor, kamanta-kanta ako. Yan ang akin eh. Sunod naman, nautusan na naman ako. Si Brother James, siya yung mag-opening prayer sa linggo. At di na naman ako dadala. Kaya gano'n, nakikita ni Brother Rudy ang aking kalagayan sa paglilingkod. Ganon ako. Pero alam mo, sa totoo lang,
Bakit ako nakatayo dito? Dahil ito ginawa ko ito dahil sa kapahayagan ng Diyos sa aking buhay. Dahil hindi ako ganun eh. Sabi ko, paano ko gagawin yan? Hindi naman ako marunong dyan. Alam niyo mga kapatid, sa Diyos walang imposible. Kahit hindi ka pa nagpag-aral, basta gagamitin ka ng Diyos, mangyayari sa iyo yan. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kahit hindi ka nakapag-aral, alam mo sa totoo lang, danas ko yan eh. Pasama kami, 3 kami oh. Ito patotoo ko lang. Sama kami, ako, si Pastor Cardi, si Pastor Noli. Sabi, pintuhan kami doon. Sabi ko, kayo ha, tandaan ninyo, ako may pinag-aralan sa inyo. Ano na? Oo? Bakit? Kasi, ako grade 4, ikaw grade 3, siya grade 1. Di ako may pinag-aralan, hallelujah! Ganon mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kahit hindi ka nakapag-aral, basta gagamitin ka ng Diyos, mangyayari ito mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Hindi hadlang yun! Hindi hadlang na ikaw hindi nakapag-aral, hindi hadlang yun. Sabihin mo lang, ang Diyos ay mabuti. Bakit? Sinasabi mo, Diyos naman talaga mabuti yan. Bakit? Kaya kung hindi mabuti ang Diyos, tanggal lang kang hininga, di patay ka. Di ba? Lahat makasalanan o hindi makasalanan, mga kasalanan, mga tao matuwid o hindi, lahat yan pinagpala ng Diyos habang nandito pa sa sanlibutan. Pero tandaan natin, pagdating tayo natapos natin mamatay, doon na ang pagsisisi. Dahil kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, kailangan habang may buhay ka pa, magsisi ka na. Lumapit ka na sa Panginoon. Dahil pag ikaw hindi mo alam kung kailan ka kunin ng Diyos, baka pagdating doon ka na magsisi. Baka sabihin mo yan, mayroon palang ganito, bakit hindi ako sinabihan ni kapatid? Bakit ako hindi sinabihan? Bakit samantala sila na alam? Bakit? Napanood ko sa YouTube mga kapatid. Ako nag-YouTube. Nag-YouTube ako tungkol sa mga nangyayari. Yung mga patotoo, yung mga karanasan nila. Ito ang nangyayari mga kapatid. Liham na tinatawag liham. Biro mo, namatay siya. Nagkabigay pa siya ng mensahe doon sa kanyang kaibigan. Ano ang mensahe yun? Yung kaibigan niya mga kapatid, na alam ang salita ng Diyos, alam niya paano maligtas ang tao, bagamat yung tao na yun na alam niya, hindi niya sinir doon sa kanyang kaibigan. Pagka pinagbabanggit na ng mga, kung ano ang mga pinagbabanggit, iniiban niya ang usapan. Halimbawa, si kapatid, si brother, sabihin ng kaibigan niya, ano ba yung tapos hindi niya sabihin. Hindi talaga siya sabi, iniiban niya. Bakit? Kumbaga, nadadala siya sa hiya. Ganon mga kapatid eh. Nahiya ka, kaya hindi mo kayang i-share ang salita ng Diyos dahil nahiya ka. Alam mo yung lihim na yon. Namatay si kaibigan na hindi nakapaglingkod sa Diyos. At hindi nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, dumating ang liham na yon na sinabi, Jack, sa ibang bansa yun eh. Sabi kasi yung Jack, yun ang Christian. Sino yung, nakatandaan mo ba yun? Ano mo yung namatay? Sino pangalan nun? Si Jack yung namatay. Yung buhay na Christian. Nakalimutan ko. Basta yun ang nangyari. Alam mo, sabi namatay yung kaibigan na hindi lingkod ng Diyos. Dinala sa Sibber. Alam mo, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin na mayroon palang ganitong buhay? Pagkatapos natin mamatay, mayroon palang ganito. Ako'y nandito ngayon. Ako'y naghihirap dahil sa iyo. Naghihirap ako sa impyernong ito dahil ikaw ang dahilan. Bakit? Dahil hindi mo inaaral sa akin ang salita ng Diyos. Sinisisi siya. Sinisisi siya. Ano sabi ni Jack na nasa impyerno? Sana ikaw nandito din. Sana nandito ka rin. Sipin mo yan. Ganon ang dinagawa ng tao pag namatay. Kung hindi mo naisira ang salita ng Diyos, sasabihin yun, sana masama din kita dito. Dahil ako'y naghihirap dito. Kaya mga kapatid, tandaan natin, mga mahal natin sa buhay, sira natin ang salita ng Diyos. Dahil hindi natin alam kung kailan sila kunin ng Panginoon. Hindi natin alam ang kanilang mga buhay. Kaya sabihin natin, kapatid, ngayon pa lang, lumapit ka na sa Diyos. Sino bang nakakaalam kung kailan ka mamatay? Sino bang nakakaalam kung kailan pumarito ang Diyos? Walang nakakaalam. Kaya kailangan
importante, handa kang palagi. Ang paglilingkod natin mga kapatid, gawin natin na mabuti. Kung naglingkod ka man lang, gawin mo ng espesyal para sa Diyos. Amen! Gawin mo na mga kapatid. Dahil kung paglilingkod mo, dahil kung hindi man sa asawa ko na ito, hindi man ako magsambay. Kung hindi naman itong asawa ko na ito, samba, ayaw ko din. Hindi ganun kapatid. Kanya-kanya ang ating pananagutan, kanya-kanya tayong haharap sa Diyos. Hindi tayo maligtas ng ating asawa, hindi tayo maligtas ng ating kapatid, hindi maligtas tayo sa ating mga anak, kundi lamang ang ating sarili. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Kung ang iyong asawa ay medyo sa tingin mo mahina, palakasin mo. Sabihin mo, unahin natin ang Diyos, paglingkuran natin siya. Dahil kung hindi tayo nakapaglingkod sa Diyos, baka darating ang panahon. Anong sabi ng banal na kasulatan? Na ang alipin daw na hindi masunurin at hindi gumagawa habang wala ang kanyang Panginoon o kanyang amo, pagdating ng kanyang amo, alisin. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din tayo mga kapatid sa ating mga paglilingkod. Hindi lang ibig sabihin, oo, okay to, ginagawa natin, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pero ano ba, may mga obligasyon ba tayo sa Panginoon? Mayroon tayong obligasyon. Anong obligasyon natin? Magsimba paglinggo. Hindi lang magkasama. Salamat pag-aga. Yung i-share natin ang salita ng Diyos. Yun ang obligasyon natin. Obligasyon natin na akayin natin ang mga mahal natin sa buhay. Kung hindi sila makinig, wala tayong magagawa. Alam ang pilitin natin, di ba? Sabi pa ng mga kapatid ko, ganito pala kako ang gawain ang maglilingkod sa Panginoon, yung ano ka, yung ikaw ay utusan ng Diyos na mangaral, wala naman naniniwala. Sabi ng kapatid ko, ganun talaga. Alam nga naman totoo na nimo. Alam na totoo na ganun dala mo tali, pahatake. Wala. Kasi ang Diyos nga, hindi nga rin na siya lang namimilit eh. Bakit? Kapahayagan ng inyong lingkod mga kapatid na mula sa Panginoon. Ano ang sabi? Ako'y sigaw daw ng sigaw. Halina kayo, sumakay na kayo dito. Sa maliit na itong sasakyan. Dahil wala nang ibang sasakyan. Ito na lang. Ibig sabihin mga kapatid, ito na lang ang sasakyan. Wala nang iba. Pag ito'y nakaalis, iwan ka na. Pag ito'y nakaalis, iwan ka na. Ang ibig sabihin doon, pag ito'y nakaalis, yung gawain na ibigay ng Panginoon, maiiwan ka. Anong sabi ng Panginoon? Bayaan mo na sila kung ayaw nila. Dahil ang Diyos hindi na namili. Pero ang Diyos ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang nagpili sa iyo. Kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos. Kahit ano pa ang buhay mo, kahit ano pang nakaraan ng buhay mo, kahit ano ka pa noon, kahit ikaw pa ay anong buhay mo noon, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, magsisisi ka, mahal ka ng Panginoon. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay patuloy na atin nangungusap na ang ating paglilingkod patuloy. Huwag tayong umitaw kahit anong mangyari. Para yung ano ba, napapansin niyo ba yung mga unggoy? Sino nakakita ng unggoy? Lahat ba tayo nakakita ng unggoy ba? Sinong nakakita ng unggoy na may anak? Ako. Praise God, hallelujah. Kahit anong mangyari, tatakbo yung nanay, pero ang anak, pati hindi kumapit. Oo. Pati hindi kumapit. Ganon ang ating mga paglilingkod, mga kapatid. Kaapit ka lang. Tandaan mo, huwag ka tumingin kay Brother James kasi si Brother James hindi naman kagwapuhan. Huwag ka tumingin doon. Huwag ka tumingin dahil hindi ang tagapagligtas. Huwag ka tumingin kay Brother Jeffrey dahil hindi ang tagapagligtas. Ang tingnan mo, yung nung tumubo sa'yo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah, hallelujah. Walang iba tayong titingnan mga kapatid, kundi ang ating Panginoon na naghihirap siya sa krus ng Kalbaryo. Para sa atin, na dapat tayo ang parusahan. Dapat tayo ang gapusin eh. Tapos pitikin ng ano ba yung panglaki ko. Dapat sa atin siya. Pero inako ang ating Panginoon. Praise the Lord, ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Masalamat tayo.
Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid. Ito, mahaba to. Napakahaba itong ating mensahe. Praise God, hallelujah. Balik tayo sa ating paksa mga kapatid. Sinong binigyan ng karapatan mangaral, kundi ang kanyang mga lingkod. Praise the Lord, hallelujah. Buksan natin ang banal na kasulatan sa Juan 17, verse 14. Sinong gutom na? Anong oras na ba? Ay, wala pa. Wala pa alas 4. Praise God, hallelujah. Sinong gutom na magsabi amen? Amen! Gutom na agad kayo? Kain mo lang? 1:17. Praise the Lord. 1:17 verse 14. Basa. O, nakita ni sister. Si sister na una. Nakita mo ba? O, ikaw na sunod. Ikaw mo na, sister. Ibinigay ko. Tayo mo na, sister. Bilang galang sa salita ng Panginoon. Ibinigay ko sa kanila 17 ito at kinautan sila ng sanglibutan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. 14 doon, magbilang baba 14. 17 ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa 17, sabi dito, sabi sa binasa ni sister, praise God. Sabi dito, ibinigay ko sa kanila ang inyong salita at kinapuutan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga sanglibutan gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Ang ibig sabihin mga kapatid, natural sa ating paglilingkod na maraming mga bumabanat, maraming mga nagagalit, maraming nasusura dahil kinapuutan sa sanlibutan. Sila yung tinatawag ng mga taga sanlibutan. Yung mga tao na gumagalaw sa sanlibutan, sumusunod sa kalayawan, gumagawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Itong mga tao ito, taga sanlibutan. Yun ang napupuo sa atin. Yun ang nagagalit pagka sinabing, Amen. Praise the Lord. Amen. Iminan mo lang din kapatid. Dahil ganon talaga, ang mga taong mga naglilingkod, hindi na iwasan yung mga nanunusik. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Dahil kinapuutan tayo ng sanlibutan, galing tayo taga sanlibutan. Taga saan tayo? Sa lupa. Tagalangit tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Tagalangit tayo. Pansamantala lang ating buhay dito. Amen? Dahil hindi tayo taga rito. We are practicing in this Praise world. God. Hallelujah. Nag-practice tayo kung paano natin gawin pagpapuri sa ating Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda sa alam nyo sa totoo mga kapatid. Napakaganda dito. Bakit? Kaya mo sumigaw na sumigaw. Amen? Walang nakakaistorbo. Walang nagigising. Wala yan magising. Walang mga palaka nagigising dito. Praise the Lord. Kahit anong gawin natin, kahit atalon. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit? Gagawin natin ang mabuti. Dahil ang ating pinaglingkuran ay siyang may-ari ng sanlibutan. Amen? Praise God. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Mahaba pa to. Dito pa lang tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Bilis-bilisan natin. Sa verse 18. Verse 18. Basa. Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kanyang mga alagad na pagsisitawid. 17, 18. 17. Sige nga. Iba eh. Ito. Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinugo ko sa sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Kung paano daw ang Panginoon sinugo ng Ama, ganon din sinugo ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin, mga kapatid, bagamat hindi tayo hindi lahat sinugo, pero kasama tayo sa sinugo. Amen.
Dahil hindi makapagpangaral ang tao o hindi makapangaral ang iyong lingkod kung walang karapatan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy tayo mga kapatid. Lucas, binibilisan natin, nagugutom na sila eh. Praise God. Hallelujah. Lucas chapter 11. Praise the Lord. Hallelujah. Wala pa naman isang oras na tayo kapatid, diba? Wala pang isang oras eh. 11 verse 49. Lucas 11 verse 49. Dahil dito ay sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Amen. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may 49. uusigin. Oh, tandaan niyo mga kapatid. Ibig sabihin, ang paglilingkod mga kapatid ay hindi basta-basta. Inuusig ka na, ang iba daw pinapatay pa. Pasalamat tayo mga kapatid dahil sa lugar natin sa Pilipinas ay Kristyanismo. Amen. Pwede tayo magsisigaw. Christian country. Amen. Pero sa ibang bansa, Speaking mga kapatid, pag nahuli ka na nangangaral, baka pugutan ka ng ulo. Patindi mo. Kaya dito kaya natin magsigaw. Sa ano nga, sa taon nito mga kapatid, sa Malaysia, nagpuntahan yung mga kailikila, mga ano, nung nag-aaral pa ko ng theology, punta sila doon. Dapat sana makasama din ako. Kaso lang ayaw ko lang. Alam mo mga kapatid, kahit pag narinig ka doon, nasabihin mo, pastora, 5,000 ang babayaran mo sa pira nila. Ganon katindi. Kasi Muslim country, hindi mo sila naniniwala kay Kristo. Dahil sabi nila, ang Allah daw, sabi daw niyang sa Quran, ako ang Allah, wala nang iba maliban sa akin. Dumating si Kristo. Napapansin niyo yung talata dati, ng nakarang linggo, na sinabi ng Panginoon, ako lang ang Diyos, ako lang ang Panginoon, wala nang iba maliban sa akin. Amen. Yun yung sinalita na sinasabi ng Quran. Totoo naman yun eh. Bakit? Eh kasi ang akala nila kung sino yung dumating. Dumating daw yung anak, dinaging dalawa na. Oh, hindi na daw yun. Kasi sinabi na ni Allah eh. Totoo naman yun kahit sa Biblia natin nakasabi yun. Na wala lang ibang Diyos maliban sa akin. Eh bakit dumating si Kristo? Dahil hindi natin alam na yung palang nagsabi na yun, si Kristo din pala yun. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya ganun katindi sila, mga kapatid. Kaya ang akala nila, ang Kristyanismo, ang Christian ay wala sa tamang pagdili. Mga kapatid, tandaan natin, ang nakaalam lang sa aral na ito, kundi ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Kaya alam natin, binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Paano natin malaman sa kapal na yan? Kung isipin mo, paano mo nalaman yun? Kung walang, kumbaga, sa Bisaya pa, kung wala ang bihog ng banal na Espiritu sa iyo, paano mo malaman yan? Maraming nabaliw sa pagbabasa kung ang banal na Espiritu ay hindi nananahan sa Kanya. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Kaya nagkaroon tayo ng aral na mabuti dahil ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang nananahan sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God, hallelujah. Mga kapatid, kailangan lamang natin sumunod sa Diyos. Pagsisihan natin ang mga gawa na dati natin magawa at bumalik tayo sa ating Panginoon. Praise God. At magpahugas tayo ng kasalanan. Amen? Sino? Ang hindi na bautismuhan dito? Kailan brother, no? Ang hindi na bautismuhan. Bautismado ka na, sister? Ito, brother. Kailan ka bautismuhan ka? Pwede ba ikan sa balon? Ilog-ilog dyan. Bakit? May malalim na bang ginawa dyan? Mayroon na bang ginawa dyan na ano? Yung ginawa ni ano? Sabi na si Pastor, may konsyel daw eh.
Maglagay daw siya doon ng ano eh, para kapapa, ano ito. Masira sa ulan. Sayang, Banal na Espiritu. Oo, alam mo kung sa totoo lang importante yun, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi makompleto. Hindi makompleto ang ating pananampalataya kung hindi tayo nalubog sa tubig. Amen? Hindi makompleto yun. Kailangan talaga yun. Dahil yun ang pinaka-requirements. Requirements sa isang, Kasi kumbaga kung sa swelduhan pa, hindi kayo makatanggap ng sweldo. Bakit? Hindi kayo nagpasa ng baby. Amen? Yun ibig sabihin din mga kapatid. Kailangan kompleto. Dahil yun ang turo ni Jesus. requirements. Amen? Praise God, hallelujah. Tuloy tayo mga kapatid. Sino bang nagugutom na? Wala pa naman alauna. Praise God, hallelujah. Tuloy tayo, bago pa. Praise the Lord. Saan na ba tayo? Sa Lucas 11. Dito naman tayo sa Lucas 6:13. 6:13. Marami pa to. Size nila. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag lang kayo mainip. Minsan na ako magmensahe ng mahaba. Oo, madalas sa sandali lang. Ngayon, tatagal-tagal na natin. Aba, susulitin natin para busog tayo. Amen? Oo. Kailangan mabusog tayo sa Espiritu bago sa pansit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Lucas 6, verse 13. Nabasa sa sister. Kinagaling ka. Umit ka doon. 13. Balik ko. Huwag mo na. Amen. Praise God mga kapatid. Ang Diyos talagang nagtatawag at naghirang. Huwag mong sabihin kung ano ka. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang mahina. Mahina ka lumakad, maliluma ka. Pag hinirang ka ng Diyos, lalakas ka. Praise the Lord! Dahil bakit ko nasabi ito? Dahil ako dami ko naramdaman. Oo, totoo lang. Hindi ako nagsisinungaling. Nung hindi pa ako inatangan ng Panginoon, ayaw mo maniwala. High blood na, masakit na, rheuma. Yung aking kinakatakutan itong high blood. Kasi taas ng dugo ko. Tumataas ang dugo ko eh. Sabi, bakit ako bigla akong atakihin? Bakit ako na tumataas ang dugo ko? Dahil pala sa alak. Umiinom ako eh. Umiinom ako. Pag-uwis ba? Painom na yung lamig. Sarap. Pero alam mo mga kapatid, pag ikaw binago ng Diyos, yung mga ganon, mga alis na yan mga kapatid. Alis na yan. Dahil ang Diyos, pag tayo naglilingkod sa Diyos, kailangan malinis tayo sa harapan. Bagamat yung mga galit, hindi na mawala. Pero walang pabuhay ng pagsalo. Kumbaga yung pangbubuhay. Amen. Kailangan mayroon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kailangan sa bawat isa. Kung halimbawa medyo tumaas ang boses ng mag-asawa, sa mag-asawa na kaya pagkubaba ka. Pag tumaas naman ito, siya, baba ka naman. Pag sa tingin mo hindi na maganda, tigil yung kasi alam mo, ang galit kasi. Pag nagagalit ka, nakikita na susulsulan na susulsulan na. Sige, ang galayan, ano na. Bibiyukin mo. Talsik si Lucifer. Tumbling yun. Diba? Ganon na hindi. Tumbling yun. Hindi mo na nakikita. Pero alam mo, tumambling yun. Bakit ko nasabi? Ito nangyayari sa akin. Patotoo na naman ito. Tatagal talaga tayo, abutin tayo alas 4. Bakit? O, di ba? DMC nga kung ano, magsampa nga sila, abutin alas 4 eh. Amen? Oh. Sulitin natin ito. Wala ano, hindi ko maalam na nung panahon ng ano eh, walang kailangan. Praise God. Hindi naman siguro abot. Ulong daw eh. Hindi abot yun ang gano'n. Sige, huwag na lang yung patoto ko kasi mahaba yun. Dito natin, parang pinaparinggan ako. Kain na lang muna daw. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy tayo mga kapatid. 2 Pedro 3:1-2. 2 Pedro chapter 3 verse 1-2. 2 Pedro. Pangalawang Pedro. Chapter 2, 1 and 3. 1 to 3. Bakit nalaman na pansin nila na mahaba ang aking aral, ang turo natin? Wala kasi sa isang school.
Kaya nahabaan natin. Kasi kung may Sunday school tayo, hindi ganun ano. Kaya pinag-kinumbahin ko ito kasi bakit? Mahirap nung nakaupo lang tayo, hindi natin alam. Ano po yun? 2 Pedro chapter 3 verse 1 to. Basa. Kasi alam mo sa totoo mga kapatid, baka may mga dumadating sa ating ano, di natin kayang labanan. Una, pag dumating ang Diablo, hindi nakikita natin, hindi natin kayang labanan. Bakit? Kulang tayo. Kulang tayo sa salita ng Diyos. Kailangan mayroon tayong kaya natin mag-rebuke. Amen? Sino bang marunong na mag-rebuke dito? 2 Pedro 1-2. Verse 3, 1-2. Kita ko na. Basa. Mga minamahal, itong ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang tunay na iglesia, hindi mawala mayroon tayong apostol. Oh. Bagamat ang maraming mga ibang mga churches, hindi lang sila nagpakilala ng apostol. Marami mga apostol na naglakad-lakad. Kasi hindi naman po pwedeng, di ba napapansin mo yung mga ibang mga samahan, apostol parang pinagmamalaki lang. Nagiging ano na yan, nagiging ano, idol, doctrine. Hindi tayo ganun. Kailangan ibig sabihin lang, may tagapangasiwa lang. Amen? May tagapangasiwa. Tuloy tayo mga kapatid. Hallelujah sa Gawa 2:42. Gawa 2:42. Yun ang tunay na iglesia. Kasi ang parang ito kasi ang ating aral kasi mga kapatid, tungkol ito sa iglesia. 42. Gawa 2:42. Makita ko na. 42. May babasa na. Mahaba to. Malaking door. Hindi naman po pwedeng din natin kumpletuhin eh. Mamaya nandito yung anubo eh. Amen? Praise God, hallelujah. Mga kapatid, hindi po pwedeng hindi natin tapusin yan. Kukulang tayo. Mamaya nandito yung mga blessing eh. Sa ano eh. 42 tayo. Kumbaga sige tayo kain tayo, hindi pa rin tayo busog. Dito na lang busog. Oh, basa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Praise God, hallelujah. Ano daw? Pagsama-sama at pagputol-putol ng tinapay. Praise God. Kaya ang tayo napapansin niyo ba, para tuwing tayo nagagawa, nagkakainan tayo? Yun. Kasi nagkakainan din sila ng unang panahon. Atin naman. Pero ang ano talaga dito, yung ustyas. Tuwing unang araw ng isang linggo, tuwing pag nagkakatipon, mayroon tayo. Kasi yun ay itipan natin sa Diyos. Kaya ito nga yung symbolic. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ibig sabihin, turo ng mga apostol. Ano ang turo ng mga apostol? Ibig sabihin, yung turo na ibinigay ni Kristo sa mga apostol na mahal ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Sana ba? Sa 42. Galatia chapter 1, verse 11-12. Mabibihasa na kayo ng pagpaplat ng Biblia. Wala pa kayo Biblia. Marami kong Biblia. Binibigay mo. Hindi, may Biblia pa kung ano eh. Mga maliliit. Binibigay mo. Oo, marami akong binigyan ng Biblia. Hindi naman nagdadalo. Marami akong binigyan ng Biblia. Hindi nagdadalo. Praise God, halubasa. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galatia. Dati. Praise God, hallelujah. Pagbati Sa mga iglesia sa Galacia. sa iglesia sa Galacia at pagbati sa iglesia ng Apple County.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Tuloy tayo mga kapatid. Okay na. Sa Episo 4:11. Ano daw ang mga nasa iglesia? Na tunay na iglesia? Kasi marami nag-iglesia ngayon eh. Iglesia lang eh. Praise God. Hallelujah. Ano ang iglesia? Ang tunay na iglesia? Ano nakalagay doon? 4 verse 11. At pinagkaluban sila. Praise God. Episo 4:11. Basa. Maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y evangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Praise God, hallelujah. Malay mo mga kapatid, ang kaloob pa lang ibinigay sa iyo ay isang pastor. O kaya ang ibinigay sa iyo ay evangelista. Ano bang ginagawa ng evangelista? Yung nagsisiya ng salita ng Panginoon. Kahit nagkaupo ka lang doon sa tabi, may kausap ka eh. Naranasan ko rin yan eh. Sabi ko, paano kaya ako mag-share ng salita ng Panginoon? Kasi wala naman talaga akong wala akong experience eh. At walang nagtuturo sa akin. Ang sabi na ng Panginoon sa akin, pinayag sa akin, ipangaral mo ebanghelyo. Paano ko pa simulan ito? Kaya ginagawa ko, pag may nakausap ako, pwento-pwentuhan. Hindi naman iwawala, kailangan may wisdom ka. Paano magbahagi ng salita ng Diyos? Dadalhin mo lang sa kwentuhan. Ganun ka simple. Anong kwentuhan? Halimbawa, kwentuhan ninyo. Mga buhay-buhay. Tapos, pagkatapos ng buhay-buhay na yun, lalo na pag nabanggit ng yung kamatayan, alam mo, si ano namatay, kaya mama, sayang. Pasok ka na doon, brother. Pasok ka na doon, sister. Ano, sabihin mo. Oo nga. Namatay na siya, sayang yung mga ari-arian niya. Ang tanong, saan kayo siya mapupunta mo? Kasi tayo, pag na tayo namatay, may pupuntahan tayo. Ang pupuntahan natin, dalawa lang. Langit at inferno. Doon ka na makapasok. Paano ka mapunta sa langit kung hindi ka naglimit? Kailangan maglingkod ka. Simple-simple lang pagbahagi ng salita ng Diyos. Ganunin mo lang, sister, sabihin mo sa tatay mo. Tatay. Halimbawa, tatay, saan kayo sa nanay mo? Ganun lang napakasimple lang. Share kayo. I-share ninyo ang salita ng Diyos. Ibahagi ang salita ng Diyos sa mga na naglilingkod. Amen? Kaya natin yun, mga kapatid. Dahil bakit? Sisihin tayo pagdating ng panahon. Pag sila ay nangyari na nandoon na sila sa kabilang buhay, pagsisisi sa'yo ay matindi. Bakit ko nalaman? Si Romana nga. Pansin mo si Romana, kapitbahay ko, hindi ko man kaibigan din naman kami close. Ipinahayag sa akin ng Panginoon. Ang sabi ni Romana, sinabi ng Panginoon sa akin, kausaping hanapin ko daw yung kanyang anak na panganay. Sabi ko ng panganay, ang kanyang anak daw na panganay, namatay na lang daw siya. Hindi pa raw sila nagkita. Ang kanyang anak na panganay ay isang babae. Ang anak daw ni Romana ay isang babae. Sabi, sipin mo. Ang nanay daw niya ay ang anak daw niya babae, panganay, namatay na lang daw siya, ay hindi pa raw sila nagkita. Ang gusto niya na ang kanyang mga anak maaralan ng salita ng Diyos dahil ayaw niya na pati ang kanyang mga anak mapunta doon sa kanyang kalagayan. Amen? Pinahayag sa akin ng Panginoon dahil nandoon daw siya sa impyerno. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatindi, nakakatakot. Sa totoo lang. Dahil ito ipinahayag sa akin ng Panginoon. Kaya ako nagtatanong hey, ano bang kapatid mong panganay? Babae ba? Sabi na, oo. Totoo ba yun? Namatay yung nanay mo? Hindi sila nagkita? Oo. Malay ko ba doon? Hindi ko naman alam yun. Dahil hindi ko sila kilala, mga kapatid. Nalaman ko lang bakit. Dahil ibinigay ang utos sa akin. Pinahayag ng Panginoon sa akin. At sinabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo ito ang kanyang mensahe para ibigay sa kanyang mga anak. Praise the Lord. Samantala, malay ko ba ron? Sipin mo. Dahil mga kapatid, ang gawain na inutos ng Panginoon sa akin ay hindi biro. Ang ibinigay na utos ng Panginoon sa akin, mga kapatid, hindi biro. Kaya nalaman ko nga kung sino yung tao nagkasakit, malaki daw ang tiyan.
Sabi ko, saan kaya Panginoon yung hanapin? Hindi ko man alam yung Panginoon. Mayroon doon laking tiyan daw. Napatungan mo doon ng kamay para gumaling. Alam mo, sa totoo lang, nung napasyal ako sa bahay ni, sinama ko ni Pastor Carding, doon ko natagpuan yung babaeng maiksi ang buhok na malaki ang tiyan, naputla na, sobrang payat. Sabi ko, ito na nga yun. Sabi ko, nakapabuti talaga Panginoon, ito na nga, nasumpungan ko. Yun, inalo ko na kagad ko, Pastor, ano nangyari dyan? Pinag-pray ko na yan. Tanungin na, sister, nagaling ka ba? Oh, okay, ako makapagano. Ito, Pastor, mayroon pa rin. Ngayon, sabi ko, ibig sabihin, wala kang ano, nakipag-pray ka na, ilang beses ka na nakipag-pray. Sabi ko sa babae. Sabi ng babae, 2 beses na ako pinag-pray ni Pastor Carding. Ano naramdaman mo? Wala naman nagbago. Sabi ko, di ko lang masabi na ikaw lang ang pinahayag sa akin ng Panginoon. Ala, sige, pag-pray natin. Pastor, Carding, halika. Oh, sige, pag-pray natin. Pag-pray namin. Antimano, pag pangalawang linggo o pag isang linggo, nagkita kami, napakaganda na maliwalas ng kanyang mukha. Parang kumusta ka, sister? Ito, parang wala na akong naramdaman. Kung ganun ba? Biyaya, sabi kong ganun. Tapos, nung kasi diskumpiyado siya, dahil ang bato niya sa tukit, hindi kung anong mga bato niya sa tiyan. Lumaki na nga siya niya dahil sa tumor eh. Oh, diskumpiyado siya. Nagpa-check up siya sa mukha, sa doktor. Nagulat ang doktor, mga kapatid. Dahil wala lang kanyang sakit. Amen! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ginawa ni Pastor Carding, binidyo niya, pinapatotoo na gano'n nangyari, pinagaling siya ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Gano'n katindi ang Diyos gumawa. Kaya ako nalaman, mga kapatid, na nangyayari. Dahil, alam mo sa totoo, mga kapatid, hindi ko ito gagawin kung hindi pinag-utos sa akin. Dahil lang mga kapatid, hindi ko kaya. Kahit ikaw halimbawa, Brother Jojo, ikaw nga dito, Brother Jojo, pangaral mo nga ito. Kaya ba yun? Siyempre hindi mo kaya yun, basta-basta. Hindi natin kaya yun. Pero pagdating sa Diyos, walang imposible, kapatid. Malay mo, isa ka pala doon na gagawin propeta ng Diyos. Amen? Pag sinabi propeta, pag sinabi mo, magkakaroon tayo ng bahay sa bahan, 2 palapag. Oh, biyaya mangyari. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang Diyos hindi natitingin sa tao. Hindi niya tinitingnan ng tao kung anong itsura mo, kung ano ang pinag-aralan mo, kung ano ang kalagayan mo sa buhay, kung salat ka ba sa buhay o mayaman ka ba. Basta piliin ka ng Diyos. Nakita ng Diyos ang puso mo na ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ang utusan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya patuloy tayo mga kapatid. Sana ba tayo? Sa Efeso tayo, no? Praise the Lord. Okay na, malapit na. Sa Galacia, 1:5. Galacia. Praise the Lord. Kaya alam mo sa totoo na nakakilabot yun. Nakakilabot talaga yung patunan yung sinasabi ko ngayon. Alam mo mga kapatid, ito mayroon naman ang kapahayagan sa atin. Mukhang biyaya. Oh, biyaya. Biyaya sa mag-asawa. Amen. Oh. Kasi magkaroon na naman daw sila ng anak. Praise the Lord, magiging 3 na anak ni brother. Praise the Lord, hallelujah. Ha? Ayun ang mangyari kung talagang yan eh, inano ng Panginoon. Amen? Wala tayong magagawa ba? Talagang pagkamalay mo, gawin pa ng pastora yun. Amen? Kasi ito, kapahayagan sa akin ng Panginoon eh. Misis ko ayaw maniwala. Oh, ito patotoo ko lang. Ang misis ko ayaw maniwala. Sabi ng Panginoon, si Brother Rudy hindi daw naniniwala. Ang asawa ko rin hindi daw naniniwala sa akin. Sabi ng Panginoon, ang asawa mo, mabuntis. Magkaroon kayo ng anak na isang babae. Sabi ko, Han, wala, mabuntis ka daw. Malaki na si Baby Jim eh. 8 years old na yun eh. Mabuntis ka daw. At saka, magkaroon daw tayo ng anak na babae. Sabi na, sabi siya. Kinausap ko ng Panginoon sa pagitan ng panaginip. Sabi, di totoo yan. Ako nagpipils. Hala, inom na siya ng inom ng pills, kapatid. Oo. Binanggit ko rin kay Brother Rode. Sabi ko, brother, okay. Nagdadalawang isip din siya. Kasi sabi ko, ayaw daw nino maniwala na ang utos ng Diyos ay nagmula sa kanya. Sabi, kaya ibibigay niya ngayon, kapahayagan. Sabi ni Brother Rode, hindi aawan. Sabi ni Brother Rode, nabuntis si Mrs. Na samantala lagi nag-iinom ng pills.
buntis siya. Pero ba't nalagdaan ko ba pag-inom? Alam ko, nag-iinom man ako araw-araw. Bakit buntis pa rin ako? Isipin mo yan. Ganun ang Diyos eh. Isipin mo si asawa ni Abraham. Oh, si Sarai. Na tinawag na Sara. Oh, si Sarai. Ano na siya? 90 years old. Si Sarai. 90 years old. At saka, baog na. Wala na, nilipasan na ng matris yung, nilipasan ng panahon ng matris niya. Ano sabi ng Panginoon? Magkaanak ka ng isang batang lalaki. Oh. Nanampalataya si Abraham. Kasi alam ni Abraham ang Diyos ang salita. Sumampalataya ako sa Panginoon kasi ama sa pananampalataya. Father with si Jesus, si Abraham. Ngayon, nangyari. Oh, ganun din sa panahon natin mga kapatid. Para tumibay ang ating pananampalataya, nagbibigay ang Panginoon ng kapahayagan sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Kaya ganun ang nangyari, hindi naniniwala ang misis ko. Nung mamunti siya, lumaki ng tiyan. Sabi niya, ipa-ultrasound ko. Sabi ko, kahit hindi mo pa-ultrasound dahil ang sabi ng Panginoon sa akin, babae yan. Pa-ultrasound siya. Pagbalik, sabi ko, sabihin mo sinungaling ako. Ako hindi nagpropesya. Ibinigay lang ng Panginoon sa akin. Kasi ang mga propeta kasi mga kapatid, hindi yun haka-haka. Mensahe yan na galing sa Diyos, ibinigay sa iyo. Saan ka mangyayari? Isipin mo, si Isaias, naghula na. Si Isaias namatay na lang, nandun na sa langit si Isaias, pero ang kanyang salita nandito pa rin. Oh, hindi na niya inabutan. Ganun ang propesya. Bakit? Sinabi ko na magkaanak si Sister Julian. Magkaanak talaga siya. Hindi natin alam kung kailan. Malay mo kung tanda pa natin. Di ba? Pero, ibinigay. Hindi sabihin, hindi manatili ang dalawang anak niya. Ganun yun. Bakit? Si Isaias, bulan ni Isaias, ipanganak ang isang bata. Nangyari. Oh. Nung nangyari ang salita ni Isaias, asan si Isaias? Matagal nang namatay. Pero nangyari. Dahil ito'y mula sa Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Dahil ang sabi, pag hindi daw nangyari, ang isang propeta naghuhula na hindi nangyayari isang bulaan. Praise the Lord, peke yun. Dahil hindi nagmula sa Diyos ang kapahayagan. Amen? Praise the Lord. Tuloy tayo. Parang Praise God, hallelujah. Saan ba tayo? Sa Galacia. Oh, praise God, hallelujah. Ang sabi doon, nabiyaya, nagtawag ang Diyos. Sa Roma 11:29, ang pagtawag ay hindi nagbabago. Mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos mula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, siya pa rin. Hindi siya nagbabago, hindi naghihirang pa rin siya. Kumbaga, ang presidente namatay, papalitan. Presidente pa rin. Kung apostol namatay, may ipinalit, apostol pa rin. Praise God, hallelujah. Ganun mga kapatid, dahil ang pagtawag ay hindi nagbabago. Praise God, hallelujah. Malapit na tayo mga kapatid. Gawa 2:39. Basa. Huwag na lang basahin. Sabi dito, maging ilan ang tatawagin niya. Ibig sabihin, marami pa mga kapatid. Marami. Maging ilan ang kanyang tatawagin. Oh, sino nakabuklat? Basa na lang. Para maliwanag. Gawa 11:29. Tapos na pala yun, gawa 2:39 pala. Natapos na pala yun, nabasa na no. Oh. Gawa 2:39. Praise God, hallelujah. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Amen. Sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, maraming tatawagin ang ating Panginoon. Praise the Lord. 2:1. 1 verse 10 to 11. Patapos na. Hindi, 2 yun kanina ng Pedro eh. Pangalawang Juan. Hindi. Ano lang, 2:1:9 yun eh. Oh, 11. 10, 11. Verse 1, 2:1, verse 1, 10, 11.
Last na, malapit na. Isa na lang, isang talata na lang. Nakuha ko na. Sinong dumating sa inyo at ng ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Amen. Praise the Lord. Paalala kasi ito mga kapatid. Kung wala tayong aral na mabuti, matibay, baka tayo maligaw mga kapatid. Kung mayroon daw aral na iba sa itinuro ng Panginoon, itinuro ng mga apostol, huwag tanggapin. Bakit? Ba't mo patanggapin? Aba, mali yung aral mo, tanggapin ka. Layas. Ibig sabihin, huwag tanggapin. Huwag mo na palayasin. Praise the Lord. Hallelujah. Last na. Matthew 24, 5, verse 4 to 5. Mateo. Ano po? 24. Matthew 24, verse 4 to 5. Last na. 24. Pakita mo na. Basa. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Amen. Kaya mga kapatid, paalala ng ating Panginoon, mag-ingat kayo para hindi maligaw. Dahil maraming manliligaw sa panahon natin ngayon. Praise the Lord. Patuloy lang tayo bilang mga naglingkod sa Panginoon. Tandaan natin, patuloy tayong maglingkod. Huwag tayong magpadala sa mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Dahil wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo tumayo. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Huwag mong patikman ng bata, brother.